Mga kaibigan, isa na naman pong magandang araw po sa inyong lahat. Ayan. Isa pong magandang tanghali, magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon sa lahat po ng ating mga kaibigan na nasa iba't ibang panig ng mundo. Kumusta po kayo mga kaibigan? Tapos na po ba ang iyong pananghalian? Ako po ay katatapos lang din. Salamat sa ating Diyos dahil binigyan na naman po tayo ng pagkakataon na makapagbasa ng kanyang salita dito po sa ating YouTube channel, sa Really Mix Stories. At pinupuri ko po ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Pagpasensyahan nyo na po yung background natin mga kaibigan ha, puro po tayo halaman. Kaya tayo po ay magsimula na mga kaibigan sa ating binabasa pang 117 days na po natin ngayon sa pagbabasa po ng salita ng Diyos dito po sa ating Bible reading. Gabayan po tayo muli at samahan ng ating Panginoon sa pagbabasa. Ganon din ang presensya ng ating Holy Spirit yan. Kaya mga kaibigan, buksan na po natin ang ating bagong aklat. Ang aklat po ng mga ngaral. Ayan, natapos na po ang awit, natapos na ang kawikaan. Ngayon po ay nasa aklat na po tayo ng mga ngaral. Simulan ko na po mga kaibigan dito po sa chapter 1, ang mga ngaral. Walang kabuluhan ang lahat. Ito ang sinabi ng mga ngaral na anak ni David na hari ng Jerusalem. Walang kabuluhan ang lahat. Ano ang pakinabang ng tao sa pagpapakahirap niyang magtrabaho sa mundong ito? Lumilipas ang isang henerasyon at napapalitan pero ang mundo ay hindi nagbabago. Sumisikat ang araw at pagkatapos ay lumulubog, pabalik-balik lang sa kanyang pinanggalingan. Umiihip ang hangin sa timog at pagkatapos ay iihip naman sa hilaga. Paikot-ikot lang ito at pabalik-balik. Lahat ng ilog ay umaagos sa dagat pero hindi naman napupuno ang dagat kahit na patuloy ang pag-agos ng ilog. Ang lahat ng ito'y nakakabagot at ayaw na ngang pag-usapan. Hindi nagsasawa ang mga mata natin sa katitingin at mga tenga natin sa pakikinig. Ang mga nangyayari noon, nangyayari ulit ngayon. Ang mga ginawa noon, ginagawa ulit ngayon. Walang nangyayaring bago sa mundo. May mga bagay pa ba na masasabi mong bago? Nariyan na iyan noon pa, kahit noong hindi pa tayo ipinapanganak. Hindi na natin naaalala ang mga nangyari noon, ganun din sa hinaharap. Hindi rin ito maalala ng mga tao sa bandang huli. Ang karunungan ng tao ay walang kabuluhan. Ako na isang mangangaral ay naging hari ng Israel. Tumira ako sa Jerusalem sa aking karunungan. Pinag-aralan kong mabuti ang lahat ng nangyayari rito sa mundo. At nakita kong napakahirap ng gawaing ibinigay ng Diyos sa mga tao. Nakita kong walang kabuluhan ang lahat ng ginagawa ng tao rito sa mundo. Para kang humahabol sa hangin, ang baluktot ay hindi mo maitutuwid at ang wala ay hindi mo maibibilang. Sinabi ko sa aking sarili, mas marunong ako kaysa sa lahat ng naging hari sa Jerusalem. Marami akong alam. Pinag-aralan kong mabuti ang pagkakaiba ng karunungan at kamangmangan pero nakita kong wala rin itong kabuluhan. Para kang humahabol sa hangin dahil habang nadadagdagan ang kaalaman ko, nadadagdagan din ang aking kalungkutan. Kawikaan chapter 2. Ang kasayahan ay walang kabuluhan. Sinubukan kong magpakasaya sa mga layaw ng buhay pero nakita kong wala rin itong kabuluhan. Kamangmangan ang sobrang pagtawa at ang pagpapakasaya ay wala ring kabuluhan. Sinubukan kong magpakasaya sa pag-inom ng alak kahit na marunong ako. Sinubukan kong gumawa ng kamangmangan. Naisip ko lang na baka iyon ang pinakamabuting gawin ng tao sa maikling buhay niya dito sa mundo.
Gumawa ako ng mga dakilang bagay, nagpagawa ako ng mga bahay at nagtanim ng mga ubas, nagpagawa ako ng mga taniman at pinataniman ko ito ng sari-saring puno na namumunga. Nagpagawa ako ng mga imbakan ng tubig para patubigan ang mga pananim. Bumili ako ng mga lalaki at babaeng alipin at may mga alipin din akong ipinanganak sa aking bahay. At ako ay may pinakamaraming kawan ng hayop sa lahat ng naging mamamayan ng Jerusalem. Nakaipon ako ng napakaraming ginto, pilak at iba pang mga kayamanang galing sa mga hari at mga lugar na aking nasasakupan. Marami rin akong mga asawa, ang kaligayahan ng isang lalaki. Ako ang pinakamayaman at pinakamarunong na taong nabuhay sa buong Jerusalem. Nakukuha ko ang lahat ng nagugustuhan ko. Ginawa ko ang lahat ng inaakala kong makapagpapaligaya sa akin. Nasiyahan ako sa lahat ng pinaghirapan ko. Ito ang gantimpala sa lahat ng pagsusumikap ko. Pero nang isipin kong mabuti ang lahat ng ginawa at pinaghirapan ko, naisip ko na walang kabuluhan ang lahat ng pinagsikapan ko rito sa mundo. Ano pa ba ang magagawa ng susunod na hari? Ano pa nga ba kundi iyong magawa na rin noong una? Ang karunungan at kamangmangan ay walang kabuluhan. Sinubukan ko ring ihambing ang karunungan at ang kamangmangan at nakita kong mas mabuti ang karunungan kaysa kamangmangan. Gaya ng liwanag na mas mabuti kaysa kadiliman. Alam ng marunong ang patutunguhan niya, ngunit ang hangal ay lumalakad sa kadiliman. Pero nalaman ko ring pareho lang silang mamamatay. Kaya sinabi ko sa aking sarili, ang sinapit ng mangmang ay sasapitin ko rin. Kaya anong kabutihan ang mapapala ng pagiging marunong ko? Wala talaga itong kabuluhan. Lahat tayo, marunong man o mangmang, ay pari-parihong mamamatay at makakalimutan. Walang kabuluhan ang pagsusumikap, kaya kinamuhian ko ang buhay dahil kahirapan ang dulot ng lahat ng ginagawa rito sa mundo. Ang lahat ng ito ay walang kabuluhan, para ka lang humahabol sa hangin. Kinaiinisan ko ang lahat ng pinaghirapan ko dito sa mundo dahil maiiwan ko lang ang mga ito sa susunod sa akin. At sino ang nakakaalam kung marunong siya o mangmang, maging anuman siya, siya pa rin ang magmamay-ari ng lahat ng pinaghirapan ko sa buong lakas at karunungan. Wala rin itong kabuluhan, kaya nangihinayang ako sa lahat ng pinaghirapan ko rito sa mundo. Dahil magsikap ka gamit ang buong mong talino, dahil kahit magsikap ka gamit ang buong mong talino, isip at kakayahan, iiwan mo rin ang lahat ng pinaghirapan mo sa taong hindi naghirap para sa mga bagay na ito. Anuman ay wala ring kabuluhan at hindi makatarungan. Kaya ano ang makukuha ng tao sa lahat ng pagsusumikap niya rito sa mundo? Lahat ay pinagsumikapan niya sa buong buhay niya ay makapagpapasama lang ng kanyang kalooban. Kaya't kahit sa gabi ay hindi siya makatulog, wala rin itong kabuluhan. Ang pinakamagandang gawin ng tao ay kumain, uminom at pakinabangan ang mga pinaghirapan niya. Nalaman ko na galing ito sa Diyos dahil paano natin makakain at mapapakinabangan ang mga pinaghirapan natin kung hindi ito ibibigay ng Diyos. Dahil ang taong nagbibigay lugod sa Diyos ay binibigyan niya ng karunungan, kaalaman at kagalakan, at ang makasalanan ay binibigyan ng Diyos ng trabaho upang mag-ipon ng kayamanan para ibigay sa taong nagbibigay lugod sa Diyos. Kaya lahat ng pagsisikap ng makasalanan ay walang kabuluhan, para siyang humahabol sa hangin. Chapter 3.
May kanya-kanyang oras ang lahat. May oras na nakatakda para sa lahat ng gawain dito sa mundo. May oras ng pagsilang, excuse po, at may oras ng kamatayan. May oras ng pagtatanim at may oras ng pag-aani. May oras ng pagpatay at may oras ng pagpapagaling. May oras ng pagsira at may oras ng pagpapatayo. May oras ng pagluha at may oras ng pagtawa. May oras ng pagluluksa at may oras ng pagdiriwang. May oras ng pagkakalat ng bato at may oras ng pagtitipon. May oras ng pagsasama at may oras ng paghihiwalay. May oras ng paghahanap at may oras ng paghinto ng paghahanap. May oras ng pagtatago at may oras ng pagtatapon. May oras ng pagpunit at may oras ng pagtahi. May oras ng pagtahimik at may oras ng pagsasalita. May oras ng pagmamahal at may oras ng pagkagalit. May oras ng digmaan at may oras ng kapayapaan. Sa ibang Bible po, panahon ang ginamit. Dito po ay oras. Kung ang mga oras na ito ay itinakda na ng Diyos, ano ngayon ang kabuluhan ng pagsisikap ng tao? Nakita ko ang mga gawaing itinakda ng Diyos para sa tao, at lahat ng ito ay itinadhana ng Diyos na mangyari sa takdang panahon. Binigyan niya tayo ng pagnanais na malaman ang hinaharap, pero hindi talaga natin mauunawaan ang mga ginawa niya mula noong simula hanggang wakas. Naisip ko na walang pinakamabuting gawin ang tao kundi ang magsaya at gumawa ng mabuti habang nabubuhay. Gusto ng Diyos na kumain tayo, uminom at magpakasaya sa mga pinaghirapan natin dahil ang mga bagay na ito'y regalo niya sa atin. Alam kong ang lahat ng ginagawa ng Diyos ay magpapatuloy magpakailanman at wala tayong maaring idagdag o ibawas dito. Ginagawa ito ng Diyos para magkaroon tayo ng paggalang sa Kanya. Ang mga nangyayari ngayon at ang mga mangyayari pa lang ay nangyari na noon. Inuulit lang ng Diyos ang mga pangyayari. Nakita ko rin na ang kasamaan ang naghahari rito sa mundo. Sa halip na katarungan at katuwiran, sinabi ko sa sarili ko, hahatulan ng Diyos ang matutuwid at masasamang tao dahil may itinakda siyang oras sa lahat ng bagay. Sinusubok ng Diyos ang mga tao para ipakita sa kanila na tulad sila ng mga hayop. Ang kapalaran ng tao ay tulad ng sa hayop. Pareho silang mamamatay, pareho silang may hininga, kaya walang inilamang ang tao sa hayop. Talagang walang kabuluhan ang lahat. Iisa lang ang patutunguhan ng lahat. Lahat ay nagmula sa Diyos at sa lupa rin babalik. Sino ang nakakaalam kung ang espiritu ng tao ay umaakyat sa itaas at ang espiritu ng hayop ay bumababa sa ilalim ng lupa? Kaya naisip ko na ang pinakamabuting gawin ng tao ay magpakasaya sa pinaghirapan niya dahil para sa kanya iyon. Walang sino mang makapagsasabi sa kanya kung ano ang mangyayari kapag siya ay namatay. Chapter 4. Nakita ko ulit ang mga pang-aapi rito sa mundo. Umiiyak ang mga inaapi pero walang tumutulong sa kanila dahil makapangyarihan ang mga umapi sa kanila. Kaya nasabi kong mas mabuti pa ang patay kaysa mga buhay, pero higit na mabuti ang mga hindi pa ipinapanganak na hindi pa nakakakita ng kasamaan dito sa lupa. Nakita ko rin na nagsusumikap ang mga tao at ginagawa ang lahat ng makakaya dahil naiinggit sila sa kanilang kapwa. Wala itong kabuluhan para silang humahabol sa hangin. Hangal ang taong tamad, kaya halos mamatay sa gutom. Mas mabuti pang magkaroon ng isang dakot na pagkain pero may kapayapaan kaysa maraming pagkain pero hirap na hirap naman sa pagtatrabaho at nauuwi lang sa wala ang lahat para ka lang humahabol sa hangin. May nakita ako sa mundong ito
na walang kabuluhan. May isang taong nag-iisa sa buhay, wala siyang anak at wala ring kapatid, pero wala siyang tigil sa pagtatrabaho at hindi nakokontento sa kanyang kayamanan. Sinabi niya sa kanyang sarili, hindi na ako nakakapagsaya dahil sa sobrang pagtatrabaho, pero wala naman akong mapag-iwanan ng aking mga pinaghirapan. Wala itong kabuluhan at napakakalungkot ng ganitong klase ng buhay. Mas mabuti ang may kasama kaysa mag-isa. Mas marami silang magagawa kapag nadapa ang isa sa kanila, may tatayo siya ng kanyang kasama. Kaya nakakawa ang taong nag-iisa at nadapa dahil walang katutulong sa kanya. Kapag malamig, pwede kayong matulog ng magkatabi at pareho kayong maiinitan. Pero kung mag-iisa ka, papaano ka mainitan? Madali kang matalo kung nag-iisa ka, pero kung may kasama ka, mahirap kayong talunin. Tulad din ng lubid na may 3 pilipit na hibla, mahirap itong malagot. Mas mabuti pa ang isang batang mahirap pero marunong kaysa isang matandang hari pero hangal at ayaw tumanggap ng payo. At maaaring maging hari ang batang iyon kahit siya ay nakulong, at ang matandang hari namang iyon ay maaaring maghirap kahit na ipinanganak pa siyang dugong bughaw. Pero pero naisip ko na kahit maraming tao dito sa mundo ang susunod sa batang iyon na pumalit sa hari at hindi mabilang ang mga taong paghaharian niya, maaring hindi rin masisiyahan sa kanya ang sunod na henerasyon. Ito man ay wala ring kabuluhan, para kang humahabol sa hangin. Chapter 5. Huwag pabigla-bigla sa pangako. Mag-ingat ka sa ikikilos mo kung pupunta ka sa templo ng Diyos. Mas mabuting pumunta ka roon na handang sumunod sa Diyos kaysa maghandog ng gaya ng paghahandog ng isang mangmang na hindi alam kung ano ang mabuti at masama. Huwag kang pabigla-bigla sa pagsasalita. Mag-isip ka muna ng mabuti bago ka mangako sa Diyos. Tandaan mo na ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nandito sa lupa. Kaya mag-ingat ka sa pagsasalita. Kung papaanong madaling managinip kapag maraming alalahanin, madali rin makapagsalita ng kamangmangan kung padalos-dalos ka sa iyong pagsasalita. Kapag nangako ka sa Diyos, tuparin mo agad ito. Tuparin mo ang ipinangako mo sa Kanya dahil hindi siya natutuwa sa mga hangal na hindi tumutupad sa mga pangako. Mas mabuti pang huwag ka na lang mangako kaysa mangako ka at hindi mo naman tutuparin. Huwag kang magkasala sa iyong pagsasalita at huwag mong sabihin sa pari na nasa templo na hindi mo sinasadya ang iyong pangako sa Diyos. Dahil magagalit ang Diyos kung gagawin mo ito at sisirain niya ang lahat ng pinaghirapan mo. Ang sobrang panaginip at pagsasalita ay walang kabuluhan. Salit, matakot ka sa Diyos. Walang kabuluhan ang kayamanan. Huwag kang magtaka kung makita mo sa inyong lugar na ang mga mahirap ay inaapi at pinagkakaitan ng katarungan at karapatan. Dahil ang mga pinunong gumigipit sa kanila ay inaalagaan ng mas tataas na pinuno. At ang dalawang ito ay inaalagaan ng mga mataas pang pinuno. Pero mas lamang pa rin ang nakukuha ng hari sa kita ng lupain ng mahihirap kaysa lahat ng mga pinuno. Ang taong maibigin sa pera at iba pang kayamanan, kailanman ay hindi masisiyahan. Wala rin itong kabuluhan. Kung marami ang kayamanan mo, dumarami rin ang nakikinabang nito. Kaya wala kang mapapala sa kayamanan mo, kundi pagmasdan lang ito
Mahimbing ang tulog ng isang manggagawa, marami man o kaunti ang pagkain niya, pero ang mayaman hindi nakatulog ng mahimbing dahil sa kanyang kayamanan. May nakita akong hindi maganda rito sa mundo. Ang kayamanang inipon ng tao ay napagpapahamak sa kanya. Naubos ito dahil sa hindi mabuting negosyo at wala nang matitira para sa mga anak niya. Kung paanong hubad tayong ipinanganak mula sa sinapupunan ng ating ina, hubad din tayong mamamatay. Hindi na natin madadala ang ating mga pinaghirapan. Napakalungkot. Hindi natin madadala ang ating mga pinaghirapan. Napakalungkot isipin, ipinanganak tayong walang dala, mamamatay tayong walang dala. Kaya ano pa ang saysay ng mga pagpapakahirap natin para lang tayong mahabol sa hangin na walang napapala. Ang buhay natin ay puno ng kahirapan, kaguluhan, galit at sakit. Kaya naisip ko na ang pinakamabuting gawin ng tao sa maiksing buhay ay ibinigay sa kanya ng Diyos ay kumain, uminom at magpakasiya sa kanyang pinaghirapan habang siya'y nabubuhay dahil para naman talaga sa kanya ang mga iyon. Pinibigyan ng Diyos ang bawat tao ng mga pag-aari at kayamanan, hinahayaan niyang pakinabangan nila ang mga ito para matanggap nila ang para sa kanila at magpakasaya sa mga pinaghihirapan nila. Ito ang regalo ng Diyos sa kanila. At dahil ginagawa ng Diyos na abala ang tao sa mga bagay na kapag papasya sa kanila, hindi sila nag-aalala na maiksi ang buhay. Ayan mga kaibigan, hanggang chapter 5 po tayo. Ang ganda po ng mga ngaral mga kaibigan. Talagang sinasabi ko ng mga ngaral, ang lahat ng kanyang ginawa ay walang kabuluhan. Ang aso at ang tao kapag namatay ay babalik lang sa lupa. Ang mangmang at matatalino ay mamamatay lang din at babalik sa lupa. Kaya sabi niya, ang mainam na gawin ay yung mag-enjoy yan sa ating termino sa ngayon. Mag-enjoy na lang kung anong meron tayo, kung anong ibinigay ng Diyos, ay gamitin natin sa tama. Yung tamang klase o tamang uri ng pag-i-enjoy, pagsasaya. Yung buhay na masaya na si Kristo ang nabibigyan ng karangalan, hindi yung sarili, at hindi natin nalalapastangan ang Diyos sa pamagitan ng ating pagsasaya. Ayan mga kapatid, ang mapira man o hindi, sa sarili ko na lang yan nasalita, mayaman man o hindi, may sakit o wala, ay parehong mamamatay. At wala pong mananatili na tao sa mundong ito. Lahat ay mamamatay. Kaya pag-igihan na po natin, lalo dahil ang pinakamasaya lang po na bahagi talaga ng ating mga buhay ay yung paglilingkod sa Panginoon o yung may mga ginagawa para sa Panginoon. Wala na pong iba pang masaya dahil puro lang po pansamantala yung ating ginagawa dito sa mundo. Ngunit yung paglilingkod sa Diyos ay isang napakalaking pribilehiyo para po magampanan din po natin yung pagiging tunay na anak ng Diyos, na ang Panginoon ang inaalayan po natin ng karangalan sa ating ginagawa, at ang Diyos ang maitaas, maitanghal sa ating mga buhay. Kaya mga kaibigan, isa na naman pong araw ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Naka-Bible reading na naman po tayo, at nawa po ay hindi lang po natin nabasa o narinig, kundi talagang maranasan po natin ang salita ng ating Panginoon. Maranasan po natin at maisapamuhay at makita po si Kristo sa ating buhay. Yan mga kaibigan, nawa po ay meron na naman po tayong nakuha dito po sa Aklat ng Mga Ngaral, at sana po nakita din natin dito ang ating sarili. Sa lahat ng mga pinagpagalan natin,
Sabing ganon ay gastusin natin at i-enjoy ang ating pinaghirapan dahil kapag nawala ang tao at naiwan ang pinaghirapan, yung mga hindi nagpagal, hindi naghirap ay siyang makikinabang. Kaya mga kaibigan, enjoy lang po tayo, nakasama ang Panginoon, yung enjoy po tayo sa ating spiritual life. Magandang araw po sa inyong lahat at salamat sa Panginoon sa kanyang salita, sa ating nabasa na kanyang salita na malaki po ang impact sa ating mga buhay. Kaya mga kaibigan, hanggang dito na naman po magtatapos ang ating Bible reading at loobin ng Diyos na sa araw ng bukas ay may pagpatuloy po natin. Patuloy po tayong gabayan, samahan, kahabagan at pagpalain po ng ating Diyos. Amen.